Tignan niyo po mga kababayan, ito pong si Mr. Clean, si Jason Sa. Mayroon po siyang panawagan sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Tungkol nga po dito kay General Torre, na siya po ang Regional Director po ng Region 11. Dahil nga po daw, nagre-recruit daw po itong si General Torre at ginagamit daw po ang Iglesia ni Cristo. Kaya po siya ay may panawagan. Panoorin po natin itong video ni Mr. Ken, si Jason Sa. May hiling ngayon ng isang political commentator sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo kasunod ng tinura ni Nicolas Torre kay Pauline Canada. Kung ano ito, alamin sa report ni Franco Baranda. Ewan ko kung ito ay talagang kaugalian ba ng Iglesia. I don't believe eh. Kaya siguro, ka Eduardo, pakitingnan mo lang ha. Ginagamit yung simbahan ninyo nitong si Nicolas Torre. Yan nga po mga kababayan. Sa magandang kabutihan, sabi pa po niya na nang nahuli daw po itong si sino ba itong nahuli nakasama ni Kibuloy na wanted? Si Canada. Ano pa pangalan? Pauline Canada. Na yung live-in partner po nito ni Pauline Canada ay hinikayat po ni General Torre na sinabihan daw na mag-iglesia ka na lang. So nakita ko, wala naman masama po doon eh. Na sinabi ni General Torre na mag-iglesia ka na lang. Siguro, mga kabayan, nakita po siguro ni General Torre na ito pong mag-live-in partner na to, itong si Pauline Canada, yung live-in partner niya, ay talagang mapapahamak po sa patuloy na pagsama dyan sa KOJC, sa pagsama-sama kay Kibuloy. O kaya siguro naisip ni General Torre para mapabuti ito na mag-live-in partner, sinabi niya na mag-iglesia ka na lang. Dahil siguro, alam ni General Torre sa Iglesia ni Cristo, pag nag-iglesia ka, ay talagang mapapabuti ka. Kasi po sa Iglesia, malalaman, dito mo po malalaman ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Dito mo rin malalaman kung sino yung tunay na Diyos na paglilingkuran mo. Hindi katulad dyan sa KOJC na ang pinaglilingkuran nyo, ang itinuturing ninyong puon dyan, si Kibuloy. Hindi po ba sinabi ni Kibuloy hawak niya ang sanlibutan, hawak niya ang ating mga kaluluwa? O kaya sa mga member, hindi tayo galit sa mga member, mga kababayan, kasi mga nabiktima ito ni Kibuloy. Siguro yun nga ang naisip ni General Torre na mas maganda, mag-iglesia ka na lang. O ibig sabihin, itong si General Torre, talagang may pagmamahal sa kapwa. Kasi alam niya, itong mag-live-in partner na to na si Pauline Canada at yung kanyang kapartner, talagang mapapahama kung patuloy silang susunod dyan kay Kibuloy. Sabi niya, appointed son daw siya niya. Hindi po ba mga kababayan? Kaya sa mga mag-isip-isip kayo mga kababayan na nandiyan sa KOJC. Pagka ganyan po yung leader ninyo, ang pagpapakilala niya na sa kanya sarili, ay mag-isip-isip na kayo. Biro mo, may sinabi pa ni Kibuloy na pag ang tao daw namatay at napunta doon kung sakali pupunta ka ng langit ang makikita mo raw doon yung mukha niya ang makikita nyo.
Pagka ganyan yung pananalita ng leader ninyo, mga kababayan, abay mag-isip-isip kayo. Wala na sa katinuan yan. Oh. Kaya yun siguro ang isip ni General Torre. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa, ayaw niya yung kanyang kapwa ay mapahamak na patuloy na hinikayat nitong si Kibuloy na gumawa ng masama. Kaya nga nagkakaso mga yan eh. Dahil sa kasama niya kay Kibuloy eh. Dahil sa patong-patong na kasong isinampas sa kanya eh. Nagmamalasakit lang itong si General Torre. Para mapabuti ka, yung itong mag-living partner, mag-iglesia ka na lang. O, yan po ang layunin ni General Torre. Kaya itong kung mayroon man pong gumagamit ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ito si G. Sonsa, binabaliktad niyang pangyayari. Talagang ganyan ugali ng mga DDS supporters ng mga to. Ang gumagamit po talaga ng Iglesia, ginagamit nila itong si G. Sonsa, ginamit niya ang Iglesia ni Cristo. Mayroon po siyang post sa social media eh. Ikatunayan na siguro, idinadawit niyang Iglesia ni Cristo dahil para siguro makuha niyang Jesus ang atensyon ng mga tao, idinadawit niya ngayon itong Iglesia ni Cristo. Oh. Ito po yung post niya, mga kababayan, yung post niya sa social media. Ito patunayan na siya yung gumagamit sa pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ito po, babasahin ko, mga kababayan. Ito. Balita ko, pati ang Iglesia ay nananawagan na sumailalim sa hair strand drug test si President Ferdinand Marcos Jr. Nadinig ko rin na maging ang Net25 ay humiling na rin kay PBBM na sumailalim sa hair follicle drug testing para magkaroon ng linaw ang nasabing usapin. Oh. Kita nyo, dyan sa post niya talagang dinadawit niya ang Iglesia ni Cristo. Ito tanong ko sa iyo, Mr. Clen, ay Jesus saan niyo po nabasa sa payagan na naglabas ang Iglesia ni Cristo na nananawagan na si PBBM ay hair follicle testing? Saan niyo po nalaman yan? Ito, alam ko na. Siguro ito po kasi, mga kababayan. Doon napanood po siguro ni Jesus ito pong programa sa Ganang Mamamayan. Ako doon nga po ay tinalakay po ni pinag-usapan po doon ni Congressman Marcoleta yung binanggit nga po ni Congressman Marcoleta na para daw sa katahimikan at para mawala ang agam-agam, isinasuggest ni Marcoleta na hair follicle testing itong si PBBM. O yun siguro ang narinig niya. Yung pong pahayag ni Marcoleta, mga kababayan, sarili niya pong opinion yun. Yun po ay sarili niyang opinion. Wala pong pahayag ang Iglesia ni Cristo na nanawagan na si PBBM ay hair follicle drug test. O, itong malinaw na ikaw yung gumagamit sa Iglesia ni Cristo para siguro makuha mo ang atensyon, dumami ang manunood dyan sa SMNI, pati Iglesia ni Cristo, dinadamay mo sa kalukuhan ninyo, mga DDS vlogger, mga DDS supporter. Ay, ito pa po, mga kababayan, ito ang katunayan na ito po mga Duterte vloggers, mga Duterte supporters, sila po ang gumagamit sa pangalan ng INC na pilit nilang idinadawit ngayon. Ay, ito po yung post nila, no, ni si Bisdak Pilipinas, o yung post niya. Babasahin ko, mga kababayan. Magandang laban ito. May panawagan na rin ang INC Net25 na mag-pulburon test si Ngagba. Oh. Ayan. Yan ang katunayan. Na pati itong mga
Duterte vloggers, sa mga supporters, wala na talagang magawang matinong mga to. Pati yung Iglesia ni Cristo na nananahimik, idinadamit nila ngayon. O kaya, mga Duterte vloggers, dapat kung magpo-post kayo, dapat yung makatotohanan naman. Hindi yung puro kayo fake news. Itong mga Duterte vloggers na to, nabubuhay na tayo sa mga sa mga fake news, sa kasinungalingan. Lahat na lang gagawin para lang masira si PBBM. Lahat ng paraan gagawin nila para lang mapabagsak ang gobyerno ni PBBM. Para makabalik ang mga Duterte. Para para muling babuyin ang Pilipinas. Kawawang bayan. Pag ang mga Duterte na naman ang naupo sa posisyon. Kaya itong mga DDS vloggers na to, alam nyo, kayo na lang naglulukuhan, wala na kayong maluloko. Wala na naniniwala sa inyo. Kasama itong mga news anchor ng SMNI na kung magbalita talagang kitang-kita mo talaga napaka-bias. Ginagamit itong SMNI ni Ibuloy ni Duterte sa paninira sa gobyerno. Kaya itong si Jesus wala rin ginawa ito. Parang ito si bayan dito kaya Jesus ang balita ko 1 million naman daw ang bayad nito para lang gumawa ng mga kwento, para lang sirain si PBBM. Malaki ang binabayad ng SMNI dito O yan po ang mga Duterte supporters. Nabubuhay po ang mga yan sa kasinungalingan. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Sa susunod po, tatalakayin po natin ay yung pahayag po na nadinig nitong si Mr. Clean, si Jesus Kaya yun po siguro sinasabi niya na nadinig niya kay Congressman Marcolita na sinasabi ni Marcolita, suggestion niya na magpa-hair follicle test itong si PBBM. Yung po ang tatalakayin natin sa sunod mga kababayan kung bakit anong nangyari dito kay Congressman Marcolita. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51. Hindi pa po kayo naka-subscribe, mag-subscribe po kayo mga kababayan. At huwag pong kalimutan ng i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating po mga reaction video na ating pong i-upload dito sa Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag ng makilala.